Isa na nga siguro sa mga masarap na pakiramdam ng pagiging anak ay ang nagagawa mo ng makatulong sa iyong mga magulang. Yung naibibigay mo na ang pangangailangan nila nang hindi na nila kailangan pa na magpakapagod sa pagtatrabaho. At isa rin sa masarap sa pagiging magulang ay kapag nakikita mo na ang iyong anak na nagagawa ng tumayo sa sarili niyang mga paa at nagtatagumpay sa buhay. Ngunit hanggang saan nga ba ang kailangang itulong ng isang anak sa kanyang mga magulang? Tunay nga bang hindi mababayaran ang sakripisyo ng ating mga magulang upang tayo ay magkaroon lamang ng komportableng buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo Papa Dudut. Na-inspire akong sumulat sa inyo dahil sa meron akong nabasang isang viral post sa social media na agad akong nakarelate. Alam ko rin na marami sa mga listeners mo ang makakarelate sa aking kwento. Itago mo na lamang ako sa pangalang Nika. Ako ay nagtatrabaho ngayon bilang isang factory worker sa South Korea. Ngunit bago ko makuha ang trabaho ko ngayon, ay dumaan muna ako sa napakaraming pagsubok. Mula ako sa mahirap na pamilya, naranasan ko noon ang mag-ulam ng tuyo at mantika. Pati nga asin at chichiryan at tigpipiso ay nagawa rin naming iulam noon sa sobrang hirap ng buhay. Isang labandera noon ang nanay ko na itatago ko na lamang sa pangalan ng Mabel. Habang ang tatay ko ay isang karpentero na nagkakaroon lang ng kita kapag merong nagpapagawa sa kanya ng bahay o kung anuman na may koneksyon sa ginagawa ng isang karpentero. 6 kaming magkakapatid at pangatlo ako, Papa Dudut. Aminado ako na walang tiwala sa akin ang nanay at tatay ko kasi hindi ako gaanong katalino. Hindi kagaya ng panganay namin na isang babae na palagi may honor noong siya ay nag-aaral pa. Kaya naman nang sabihin ni ate na gusto niyang maging nurse ay iginapang siya ng mga magulang namin para makapag-aral sa isang kolehiyo. Palaging ipinagmamalaki ng nanay ko sa mga kakilala niya na nag-aaral si ate sa kolehiyo at si ate raw ang mag-aahon sa kanya sa kahirapan. Ngunit nang nasa 2nd taon na si ate, sa kinukuha niyang kurso ay gumuho ang mundo namin nang bigla siyang nabuntis. Grabe ang iyak ng nanay ko noon, Papa Dudut. Alam ko na si ate talaga ang inaasahan niya na mag-aahon sa amin sa kahirapan. Ang alam din kasi namin noon ay walang boyfriend si ate. Ako pa nga ang inaasahan nila na mabubuntis ng maaga kasi mabarkada raw ako. Kaya napilitan si ate na huminto sa pag-aaral at sumama sa lalaking nakabuntis sa kanya. Nakita ko kung gaano nawala ng tiwala si nanay sa aming magkakapatid. Kaya wag na raw kaming mag-college at baka biguin din namin sila. Baka raw mabuntis kami o kaya ay makabuntis naman ang mga kapatid kong lalaki. Ang pangalawa kong kapatid na lalaki ay mahina ang loob at sobrang mahiyain kaya nang nasa tamang edad na siya ay natatakot siyang mag-apply ng trabaho. Kaya madalas ay nasa bahay lamang siya. Ang maganda lang sa kanya ay masipag naman siya sa mga gawaing bahay, Papa Dudut. Ako bilang parang tumatayo ng panganay ng panahon na yon ay nagkaroon ako ng pangarap na maiyahon sa kahirapan ng aking pamilya. Kaya binawasan ko ang pakikipagbarkada. Nang makatapos ako ng high school ay naglakas loob ako na kausapin sina nanay at tatay upang sabihin sa kanila na gusto ko mag-aral sa kolehiyo. Pero ang sabi nila sa akin ay huwag na kasi malamang ay magpapabuntis din ako. Kahit anong pangako ko na hindi ako magagaya sa ate ko ay ayaw pa rin nila, Papa Dudut. Dahil sa gusto ko talagang makapag-college ay pikit mata akong nag-working student. Nagtrabaho ako sa isang kilalang fast food restaurant habang nag-aaral. Palagi akong sinasabihan noon ng nanay ko na tigilan ko na ang kahibangan ko na makapagtapos ng kolehiyo. Kasi hindi ko kakayanin. Sinabi niya rin na sayang lang daw ang paghihirap ko kasi mabubuntis din ako ng maaga. Kaya ang payo niya ay tumigil na ako sa pag-aaral at mag-focus na lamang sa pagtatrabaho upang mas makatulong ako sa kanila pagdating sa pinansyal.
Nagdilang anghel ang nanay ko, Papa Dudut. Hindi sa mabubuntis ako kundi sa palagi niyang sinasabi na hindi ako makakapagtapos sa college. Napilitan po akong huminto sa pag-aaral at nag-focus na lamang sa pagtatrabaho dahil hindi ko na siya kinayang pagsabayin. Lalo na nang kinapos na ako sa perang kailangan ko sa pag-aaral. Nang hindi na ako nag-aaral ay nakapagbigay na ako ng pera kahit papaano sa nanay ko para pandagdag sa gastusin sa bahay. Hindi ba tamang sinabi ko sa iyo, Nika? Kabaliwan lang ang kagustuhan mong makapagtapos sa college. Mas mabuti na magtrabaho ka na lamang at huwag ka munang mag-aasawa. Tulungan mo muna kami ng tatay mo sa pagpapaaral sa mga kapatid mo, ang sabi ni nanay sa akin. Pero kapag nakaluwag-luwag po tayo ay babalik ako sa pag-aaral. Sayang naman po kasi ang naumpisahan ko, wika ko. Hindi ka pa rin ba talaga sumusuko ano? Basta tumulong ka muna sa amin. Mabawi man lang namin ang ginastos namin sa iyo simula nung baby ka pa, sambit ni nanay. Tumanim sa isipan ko noon na kailangan kong bumawi sa mga magulang ko dahil silang gumastos sa akin nung nag-aaral ako mula elementarya hanggang sa high school. Sila rin ang nagpapakain sa akin at bumibili ng kailangan ko nung wala pa akong trabaho. Kaya naman malaking parte ng maliit kong sweldo ang ibinibigay ko sa kanila.